Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Bagyong Pepito lalo pang lumakas habang papalapit sa Visayas at Bicol. Bagyong Ophel kumikilos na patungong Taiwan. Signal number 2 nakataas sa Batanes. VP Sara hindi muli dadalo sa House hearing tungkol sa OVP confidential funds. Inaugurasyon ng LRT-1 Cavite Extension Phase 1, pinangunahan ni PBBM. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isa ng ganap na typhoon ang Bagyong Pepito at lalo pang lumalakas habang papalapit ito sa silangan ng Visayas, Bicol Region at Quezon. Base sa weather bulletin ng Pag-asa, huling namataan ng bagyo 630 kilometers east ng Giwan Eastern Samar, taglay ang lakas ng hangin 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot ng 160 kilometers per hour. Mabilis itong kumikilos pa westward sa bilis na 30 kilometers per hour. Base naman sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast as of 2 p.m., posible ring dumaan sa Central North Luzon area ang bagyo. Kasalukuyang nakataas ang signal number 2 sa eastern portion ng Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. Signal number 1 naman ang southeastern portion ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Gayon din ang nalalabing bahagi ng Northern Samar, nalalabing bahagi ng Eastern Samar, Samar at Biliran. Samantala, nasa Bashi-Balintang Channel na ang Bagyong Ophel at kumikilos patungong Taiwan. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes habang signal number 1 sa malaking bahagi ng Cagayan at ilang bahagi ng Ilocos Norte. Una na itong nanalasa sa Northern Luzon, partikular sa Cagayan, nang ito ay naglandfall. Hindi muling sisipot si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara sa November 20 ukol sa paggamit ng confidential funds ng kanyang tanggapan sa kabila ng personal nitong pagtanggap ng imbitasyon. Ayon kay VP Sara, dumalo na siya sa unang hearing na aniya ay pinapunta siya para lang paupuin sa halip na sumagot ng mga tanong. Saad pa nito, masasayang lang ang kanyang oras kung dadalo pa ito sa susunod na pagdinig. Magpapadala na lang umano ang kanyang tanggapan ng liham at affidavit tungkol sa paggamit ng confidential funds ng OVP. Noong Miyerkules ng sorpresang dumalo si VP Sara sa hiwalay na investigasyon ng House Quad Committee tungkol naman sa drug war ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam sa pagdiriwang ng OVP anniversary ngayong araw, tinawag ng Vice Presidente ang kanyang ama bilang Best Dramatic Actor sa nagdaang hearing. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugural ride sa launch ng partial operations ng LRT-1 Cavite Extension Phase 1 project. Sa seremonya ngayong araw, tinawag ng Pangulo na isang significant milestone sa pagmomodernisa ng transport system ng bansa ang nasabing proyekto. Ipinagmalaki rin ito ang magiging benepisyo ng proyekto sa mga commuter sa oras na magbukas sa publiko ang extended LRT-1 bukas November 16. 5 bagong istasyon ang kabilang sa Phase 1, ang Redemptorist Asiana, Manila International Airport Road, Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, Ninoy Aquino Avenue at Dr. Santos o formerly Suka. Karagdagang 80,000 passengers bawat araw ang inaasahang makikinabang sa proyekto at magbabawas sa travel time sa pagitan ng Baclaran, Pasay City at Bacoor, Cavite na mula 1 hour and 10 minutes ay magiging 25 minutes na lamang. Para sa Kidlat News Update, Renz Elenon nag-uula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.